Una ko siya natikman sa may market kasi meron din sila dong branch. Naggala lang kami nung mga office friends ko. Tapos nadaan kami doon. Then tinikman ko, talagang grabe ang sarap. Welcome sa Buhay Buhay Podcast. Kwentong buhay-buhay namin ng kaibigan kong si Nico. Parang halimbawa meron kang mga new set of friends or may bago kang kakilalang kaibigan. Ano yung mga, saan mo siya pwedeng i-recommend na pumunta, di ba? Ikaw ba, ano ba yung mga memorable food trips mo? Ay nako, marami akong memorable na food trips or food crawl bilang mahilig ako kumain. Particularly, meron tatlo na unang pumasok sa isip ko. First of all, yung sex tour, which is yung Sock Sergeant experience na inattendan ko. Pangalawa, yung DFAT, which is yung Davao Food Appreciation Tour. And lastly, yung Cebu Food Crawl. So, mga food crawl or food trip na na-attendan ko or pinuntahan ko during the time na very active pa ako sa pagbablog. There was a time na meron akong food blog with other friends. Meron kaming group food blog. Up pa rin naman siya, pero iba na yung content yung pataygutom.com. So, group blog namin yon ng friends ko, mga ibang blogger friends ko. And personally, meron din akong drink blog, which is yung thirstyblogger.com. Naka-up pa rin siya, pero iba na rin kasi yung content niya. Although it's still about beverages. So, thirstyblogger.com at saka pataygutom.com. So, sa akin, yun yung mga memorable na food trips ko, which I think is yun yung pag-uusapan natin this episode na to. But also, related to that is kung nabanggit mo nga, kung meron kang mga new friends, saan kayo or saan mo siya dadalhin para mag-food trip kayo. Siguro to share muna yung sa akin. As a blogger, nung early 2010s, lumalaki pa lang yung blogging as a way of marketing, and a lot of restaurants were really willing to collaborate and tap yung mga bloggers para i-feature yung place nila sa mga blogs. And sa mga provinces, may mga nag-organize sa mga bloggers ng mga food trip or mga food crawl. So it was around September and Tuna Festival yon sa Gensan. And we were invited to go to Gensan to celebrate yung Tuna Festival. But aside from attending the Tuna Festival, inorganize nung nag-invite sa amin yung sex tour. So, medyo naughty yung pangalan. But yung sex tour, ang ibig sabihin nun is Sock Sergeant experience. Kasi yung Sock Sergeant, yun yung general term nung region, nung area. No? Sergeant, it comprises of South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos. And yung nag-organize, merong siyang mga partners ng mga restaurants na pinuntahan namin for 5 days. No? So, sobrang busog kami noon. Lahat? Breakfast, lunch, tsaka dinner? Breakfast, kasi may mga sponsored na hotel. So, syempre, breakfast sa hotel. May merienda or brunch. Tapos, merong lunch. Saya. Merong merienda. Merong early dinner. May late dinner. So, ganon. As in, hindi ka pwedeng kumain ng marami kasi mabubusog ka. So, tikim-tikim lang. Ang importante kasi doon is, mapicturan mo yung mga food, tapos manote mo ano yung mga bestseller nila o yung mga signature items ng mga restaurant. And, of course, bonding with the other bloggers. If they can check out yung website natin, buhaybuhaypodcast.com, I'll probably upload some of the pictures from the sex tour. Yan, mga
I think 4 or 5 times akong umattend nun. Kasi ang sarap sa Soc Sargent. Syempre, sanay tayo sa mga Filipino food na available lagi sa NCR. Pero doon ako una nakatikim ng balbakwa, yung mga Visayan delicacies, Visayan dishes, bukod sa tuna na unlimited kasi nga nasa Jensan kami at tuna festival. So, only sashimi kami doon. So, aside from that, yung DFAT, no, literal and figuratively tataba ka doon sa Davao Food Appreciation Tour, which is organized naman by the Davao Bloggers. And ganun din, ang pinaka-highlight sa akin sa DFAT na twice kong inattendan, number 1, yung favorite ko na San Cribaldo, yung Lachis. So pag nasa Davao City kayo, kumain kayo sa Lachis. Sarap nung San Cribaldo. But also, yung feature ng mga chocolate, no? Mga Malagos chocolate from Davao. So, known ang Davao for its homegrown chocolate. No? May mga cacao farms doon. So, yun yung highlight sa akin ng pagpunta ko sa DFAT or Davao. And then, lastly, ang last ko siguro napuntahan yung Cebu Food Crawl organized by the Cebu Blogger Society. All of them, ganun yung schedule. As in, breakfast sa hotel na sponsored nung accommodation nyo, merienda, lunch, merienda / coffee, early dinner, late dinner. So, sobrang busog. Kaya, pag sinabi mong food tour or food crawl, yun talaga yung unang pumapasok sa akin. Unfortunately, hindi na sila active na mag-organize ng mga ganon. But I see some bloggers who still organize mga among themselves, among their group of friends, no, they contact mga restaurants to be part of a food crawl. I remember a few years ago, pre-pandemic, Maginhawa Street food crawl. So, it was organized by some bloggers na hindi ako sumama, pero meron akong friend na sumama. Sa QC, sa Maginhawa Street kasi 'di ba marami din mga masasarap na kainan doon. 'Yun ang aking mga memorable food crawls. Ikaw ba, Nico? Sa akin, yung madalas na food crawl ko lang naman is sa Manila, sa Binondo. Pero na-try ko na rin sa sa Banawe, ayan. Sa Makati, hindi masyado sa sa Salcedo. Lang kami kasi doon mga na-try ko doon, mga coffee shop, ganyan. Pero ang pinaka ko talaga, gusto ko talaga is yung Binondo, Escolta Binondo. Ayan, kasi una-una pa lang sa Escolta. So hindi lang siya hindi lang basta food kasi yung meron sa Escolta and Binondo. Siya parang tawag dito yung history ng Manila, 'di ba? Iba yung makikita mo yung yung culture. Sabi nga nila, 'di ba, pag sa pagkain, parang doon mo rin malalaman yung culture ng isang lugar. Ayun. Sa Binondo, ang gusto ko yung mga yung mga dumplings. Ayan. Kasi niya, ang dali niya kainin, maliit lang, yung mga siopaw or yung mga yung may sabaw na nga yun? Xiaolongbao, ayun. Favorite ko yung xiaolongbao ng Engbiten. Talagang ang sarap. First time ko makakain noon, sabi ko talaga, grabe, ang sarap nito kasi kakaiba siya, may sabaw sa loob, 'di ba? Parang kakaiba yung experience siya para sa akin. Hindi lang siya basta food. Tapos pa ba? Yun, kagaya nga nung nabanggit ko dun sa isang episode natin na yung Lord's Toe egg tart. Pero yung Lord's Toe egg tart, hindi ko siya unang natikman sa Binondo. Una ko siya natikman sa may market kasi meron din sila dong branch. Naggala lang kami nung mga office friends ko. Tapos nadaan kami doon. Then tinikman ko, talagang grabe, ang sarap. Iba kasi yung niya, yung ba tawag doon? Custard. Basta yung nasa loob niya. Basta iba yung lasa pa naman ako, sweet tooth.
mahilig talaga ako sa matamis. So, mahilig ako sa mga dessert. Tsaka, hindi siya yung dessert na nakakaumay. Ang lambot lang niya. Ayun. Yun yung gusto ko talaga yung egg tart. Para sa akin, siya eh. Ano ba? Ano ba yung magiging adjective niya? Heaven. Heaven. Wow. Ang okay no heaven. Ang okay. Pero ganun, heavenly good talaga yung egg tart para sa akin. So, ayun. Pero kung lang din, mga food crawl, yung pinaka-accessible tsaka madami ka matitikman talaga, Binondo. Andun yung iba't ibang dumplings, iba't ibang siopaw, then mga dessert. Kasi meron din mga kopya, di ba? Then, sa pagkain naman, yung sa main dish, ang gusto ko doon is yung may sum. Kasi nagbinondo tayo last time. Parang last year, nagbinondo rin tayo. Bago pa natin puntahan yung Maysum, napuntahan na namin yun nung tatay ko. Tapos kumain kami doon na yung nila, pansit tsaka chicken. Yun talaga ako pansit tsaka chicken. Yan talaga para partners talaga para sa akin. Hello, si Fitz ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming mga episode show notes at mga special videos, and very soon, mga exclusive and special episodes, mga extended episodes pa. Kaya kita-kita tayo sa ating website na buhaybuhaypodcast.com. Gusto ko rin yung sa Quiapo. Yung meron dong tulay bago dumating ng Quiapo. Sa ilalim nun, pwede mong tawirin. Meron dong Muslim area. So meron sila dong mga tinitinda mga halal food. Merong mga yung nakabalot, pastil. Yan, may mga pastil. Yes. Tapos meron din parang mga karinderya na nagtitinda ng nasi goreng, mga Malaysian food or Indonesian. Medyo may kick siya ng anghang. Tapos, ayun, masarap siya. Then, yung tetarik, kung familiar kayo sa sa milk tea, kung familiar ka sa milk tea, yun, ibang milk tea talaga siya, para talaga siyang, alam mo yung tsaa na binabad? Yes. Pinalamig lang siya, then nilagyan siya ng gatas. Parang ganun yung lasa. Doon hindi pa ako nakakapunta ng ng ibang bansa, ng Indonesia or Singapore or Malaysia, pero masasabi mo na parang authentic yung lasa niya pag natikman mo siya. Yun yung masarap doon. At saka meron pa akong gusto doon na dessert. Hindi ko maalala yung pangalan, pero para siyang pancake. Pancake na manipis siya. Actually, hindi siya pancake kasi yung pancake makapal Para siyang crepe. Then, isasawsaw mo siya sa may kondensada. Ganun lang siya. Roti prata. Para ang tawag? Roti prata. Parang either curry or condensed milk mo isasawsaw yan. Parang ganun siya. Pero kasi di ba gawa sa itlog? Parang lasang itlog na matamis. Ang sarap din talaga nun, sabi ko. Nung first time ko natikman yun. Alam mo, mga ganito palang pagkain dito. So, ayun. Ikaw ba, meron ka bang mga para mga gusto papuntahan na food trip or food crawl? Sa Tondo, yung Ugbo Food Street. Yung Ugbo. Wala lang akong nayayaya at saka wala ding oras. But very interesting sa akin yon. I remember siguro mga 2010s din, lagi din namin pinupuntahan sa may Emerald, yung Bancheto. So, yung mga Bancheto, it's always a weekend food tour or food crawl with friends. Na dati nasa Emerald, nalipat sa BGC, and then naging Mercato na siya. And yun, no, doon din, I think, nagsimula yung mga weekend markets, like sa Salcedo and other places sa Metro Manila. Yun yung naging inspiration or yun yung nag-initiate, no, nag-pioneer yung Bancheto sa Emerald noon. Para sa akin, masarap kumain
Lalo na pagkasama yung mga friends mo. It's always a bonding experience, no? And yung simple pleasure of eating good food, it fosters camaraderie among you. Tsaka mas napapalalim yung friendship nyo for some reason pag you share a good meal with friends. Kung meron kang mga bagong friends, I think going on a food tour or a food crawl is a good activity to get to know each other. And I think ikaw ang number 1 mo sa list is dadali mo sa Binondo no? Binondo food crawl. Binondo talaga kasi ang ano niya ang dali lang talaga kasi niya andun lahat kasi as in walkable lang siya. Ako siguro at present, if ever, dadaling ko sa Greenfield. Kasi sa Greenfield, masarap din mag-food trip doon pag weekend kasi merong night market tapos may food truck and nearby may mga kainan din. So, yun yung easy on the budget, I would say, relatively, and accessible na food trip experience if you want to spend some time with friends, no? Sa Maginhawa, masarap mag-food trip din, pero medyo kasi kailangan ng lakad. Yun lang yung ayoko doon, no? But otherwise, marami ding mga masasarap na kainan sa Maginhawa, which is every now and then nagpo-food trip din kami doon ng mga friends ko. Eating is always a simple pleasure na sana ay hindi natin siya tinitake for granted. If you're eating with friends, yung spend time to appreciate what you're eating, to talk to your friends, makipagkwento sa kanila, rather than naka-cellphone, rather than spending a lot of time taking pictures of the food and posting it, di ba? Para sa akin, mas importante na nakafocus tayo dun sa mga kasama natin and enjoying the food with them. Na tatanungin mo sa, anong lasa? Okay ba sa'yo? Etc. Nagko-compare ng kung anong lasa, di ba? Part of the experience yan, yung nagko-compare kayo, nagsishare kayo yung mga opinion nyo and thoughts about the food that you're eating. And I think that is what's really important. Yung spending time together, being present at the moment na kinukonsume nyo yung food, because that's the thing that will deepen the friendship. So, kailan tayo ulit magpo-food tour or magpo-food crawl, Nico? At saan? Gusto ko talaga mapuntahan this time is yung sa Makati, sa Poblacion. Yung mga kainan. Poblacion food tour. Pwede. Oo nga pala. Actually, nagpo-Poblacion food crawl din kami. Pero medyo bihira kasi medyo mahal. Pero, yeah. Pub crawl and food crawl sa Poblacion. Siguro yan yung next na i-schedule natin. So, Nico, parting words bago tayo magpaalam dito sa episode na to. Anong masasabi mo sa mga nagbabalak na mag-food trip or food crawl? Any tip na kailangan nilang tandaan? Siguro number 1, mag-set kayo ng time na magkita-kita kasi importante talaga yung time. Dahil lalo na kung marami kayong listahan ng pupuntahan. Number 2, gumawa kayo ng itinerary. Tapos yung itinerary nyo dapat smooth lang siya. Yung tuloy-tuloy lang yung nyo siya sa base nyo sa map para at least maganda yung yung lakad nyo. Ano pa ba? Number 3 siguro, enjoy nyo lang yung food crawl, yung food trip. Yeah, tama. So, the focus should be on spending time with your friends more than dun sa food, no? I think yun yung pinaka-importante na tandaan. Kung may mga nakikinig sa atin na may mga favorite na food crawl and food tour destinations din sila. So, sana ay i-comment nila sa video nito and pag-usapan natin. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.